Mr. Silent Channel. Kabanata 1011 Pagpapakamatay. Nahiya si Prince Yu nang sabihin ito ni Master Ku. Yu Beach. Tama ang kamahalan. Nakita ko na rin itong sanitary napkin. Sa totoo lang ay napakasimple. Tumahilang ito ng bulak sa tela. Buti na lang nakuha namin ang bulak mula sa kataas-taasang Prinsipe Jean ilang taon na ang nakakaraan. Tapos nag-focus lang siya sa paggawa ng cotton na damit para sugpuin ang tindahan ng tela ng pamilya Joe. Paano niya naisip ang gumamit ng cotton para gumawa ng mga sanitary napkin? Pagkatapos magsalita ni Master Ku, natahimik si Prince Yu saglit. Inamin din niya na tama ang sinabi ni Master Ku. Sa katunayan, nang makuha nila ang bulak, wala silang naisip na gumawa ng iba maliban sa mga damit na cotton. Ngunit sa pagbabalik tanaw ngayon, wala silang ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng mga damit na may cotton padded. Pagkatapos ng lahat, sa oras na iyon, ang mga damit na may cotton padded at sanitary napkin ay bihirang bagay, at maaari silang kumita kahit ano ang kanilang gawin. Ang paggawa ng mga damit na cotton padded ay hindi lamang kumikita sa kanila, ngunit pinigilan din si Joe. Sa negosyo ng Jiayufang, ang mga damit na may cotton padded ang talagang unang pagpipilian. Pero iba na ngayon. Ang merkado para sa mga damit na may cotton padded ay puspos, ngunit ang merkado para sa mga sanitary napkin ay umuusbong. Nang makitang nag-iisip si Prinsipe Yu, nag-isip si Master Ku saglit at nagsimulang magmungkahi, napakasimple ng paraan ng paggawa ng mga sanitary napkin, at wala tayong kakulangan sa manpower at cotton, maaari ba tayong gumawa ng mga sanitary napkin? Nagliwanag ang mga mata ni Prinsipe Yu. Oo, ang mga sanitary napkin na ito ay mas madaling gawin kaysa sa mga damit na cotton. Bakit hindi natin sila magawa? Nakaisip ako ng paraan para harapin ito sa maikling panahon, hinahangaan kita. Hindi na kailangang magsuot ng pambabala, hanggat hindi nahihiya si Prinsipe Yu sa pagiging flattered, hindi mapapahiya si Master Ku sa pambabala sa kanya. Sa ikatlong araw pagkatapos ilunsad ang sanitary napkin, dapat ay umunlad ang negosyo ng Jojie Cloth Factory sa mas mataas na antas. Gayunpaman, ang aktwal na sitwasyon ay eksaktong kabaligtaran. Sa tanghali sa ikatlong araw, mabagal ang pagbebenta ng sanitary napkin ng Jojie Cloth Factory. Bumaba. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman ko na ang Kuja Clothing Store ay nagsimula na ring magbenta ng parehong sanitary napkin gaya ng Jojie Clothing Store, at ginamit pa rin nila ang kanilang nakagawiyang gawain price war. Ang mga sanitary napkin ni Jojie Bufang ay nagkakahalaga ng 30 cents bawat piraso, habang ang mga sanitary napkin ng Kuja Cloth Shop ay pinutol sa kalahati hanggang 15 cents bawat piraso, at kung bumili ka ng 10 piraso ng sabay-sabay, ito ay 100 cents. Ang presyong ito ay hindi mababa. Ang pera ng mga tao ay hindi nagmumula sa malakas na hangin, at wala silang katapatan kay Jojie Bufang. Natural kung sinong mas mura ang pupuntahan nila. Kaya simula sa hapon, pumunta sa Kuja Cloth Shop ang mga gustong bumili ng sanitary napkin. Ang Jojie Cloth Shop, na naging masigla sa loob ng 2 araw, ay muling naging desyerto. Ang pinaka-nababalisa na tao ay ang clerk sa Jojie Bufang, na agad na nagulat ng sitwasyon kay Joe Zikyong. Hiniling ni Joe Zikyong kay Lao Li na umatras, at hiniling sa mga empleyado ng warehouse na ipagpatuloy ang paggawa ng mga sanitary napkin. Matapos isara ang pinto, ngumiti si Joe Zikyong at sinabi kay Jing Zi na nakaupo sa mesa, tulad ng iyong nahulaan, gumawa sila ng aksyon. Haha, sinisira mo sarili mo. Ganito sa negosyo, isang bagay ang tumataas at isa ang bumababa. Habang umuusbong ang negosyo ni Jojie Bufang, pagkatapos ng 2 araw na paglubog sa negosyo ni Kuja Baswang, isang bagong pagputok ang sa wakas ay pumasok. Sa labas ng pintuan ng Kuja Baswang, mayroong dagat ng mga tao at napakalaking momentum. Bakit ka nakikisiksik? Hindi mo ako nakitang nauna. Oo, maraming sanitary napkin sa Kuja Clothing Store. Huwag mag-ipit. Tama ka, bakit ka naninikip? Haha, sumikip lang ako para tulungan kang tingnan. Ito ang kasalukuyang sitwasyon sa harap ng counter ng Kuja Cloth Shop. May mga tao sa labas at masikip din ang loob. Dahil ang mga sanitary napkin mula sa Kuja Clothing Store ay talagang mura, at ang sanitary napkin ay iba sa mga damit na may cotton padded. Kahit mura ang mga damit na may cotton padded, 2 lang ang mabibili ng bawat tao, pero iba ang sanitary napkin. Ang bawat babae ay nangangailangan ng hindi bababa sa 5 piraso bawat buwan. Mayroong higit sa isa, kaya lahat ay bumibili ng 10 o higit pang piraso sa isang pagkakataon. Ang clerk sa counter ng Kuja Cloth Store ay nangongolekta ng pera at nagbibilang ng mga sanitary napkin, at naging abala sa paggawa ng isang batch sa mahabang panahon. Sa sandaling ito, naglabas ng balita ang Jojie Cloth Factory, na nananawagan sa mga tao ng Roshow na pumunta sa Jojie Cloth Factory upang bumili ng mga sanitary napkin, dahil ang kanilang mga sanitary napkin ay gumagamit ng pinaka-core na teknolohiyang, disinfection. Pagkatapos lamang gamitin ang teknolohiyang ito, upang walang pangangati. Kung ang mga sanitary napkin ng Kuja Bufang ay hindi gumagamit ng teknolohiyang ito, hindi nila matutugunan ang lahat ng mga kinakailangan sa pagdidisinfekta, kaya't si Jojie Bufang ay hindi optimistiko tungkol sa mga sanitary napkin ni Kuja Bufang. Bagamat mas mahal ang mga sanitary napkin ni Jojie Bufang,
Talagang mas mura ito kaysa sa pagbili ng tradisyonal na Chinese na gamot upang gamutin ang pangangati pagkatapos gamitin. Sa makatuwid, ipinangako ni Georgia Bufang sa lahat na ang anumang mga sanitary napkin na binili mula sa Georgia Bufang kung nakakaranas ka ng pangangati pagkatapos gumamit ng sanitary napkin, hindi lamang babayaran ka ni Georgia Bufang ng 10 para sa pekeng isa, ngunit sasagutin din ang lahat ng gastos sa paggamot pagkatapos mangyari ang pangangati. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, agad itong nagdulot ng matinding kaguluhan. Hindi alam ng mga tao sa Roshow kung ano ang ibig sabihin ng disinfection, ngunit alam na alam ng unang batch ng mga taong gumamit ng Georgia Bufang sanitary napkin na hindi sila nakaranas ng pangangati noong araw na iyon pagkatapos gumamit ng mga cloth bag, kaya Georgia Bufang walang mali sa sinabi ni Fang. Lalo na ang kanilang mga pangako ay napakatukso. Mababayaran ka ng 10% para sa bawat pekeng isa, at mananagot ka rin para sa lahat ng kasunod na gastos sa paggamot para sa pangangati. Maglakas loob na igaransya ito, sa katunayan, nangangahulugan ito na mayroon kang ganap na pagtitiwala sa iyong sariling mga sanitary napkin. Kaya't sa sandaling lumabas ang balita tungkol sa pamilya Zhou, isang malaking grupo ng mga tao ang dumating sa Kuja Boswang at pinalibutan si Kuja Boswang. Master Ku, narinig mo ba ang sinabi ni Zhou Jiabo? Master Ku, na-disinfect na ba ang iyong mga sanitary napkin? Master Ku, magaganap ba ang pangangati pagkatapos mong gamitin ang iyong mga sanitary napkin? Kung mangyari ang pangangati, paano mo ito lulutasin? Dahil naging abala si Master Ku sa counter at walang oras na pakialam sa mga bagay sa labas, kaya kahit na nagdulot ng kaguluhan sa labas ang mga sinabi ni Zhou Jiufang, hindi niya alam ang tungkol dito. Ngayon na tinatanong ng napakaraming tao, nalilito siya sa mismong lugar. Matapos niyang tanungin ang clerk tungkol sa tiyak na sitwasyon, agad siyang inisyon. Huwag mag-alala, lahat, ang pagdidisinfekta na binanggit ni Zhou Jiabufang ay isang gimmick lamang. Ang mga sanitary napkin ng ating Kuja Bufang ay kapareho ng sa kanilang Zhou Jiabufang, ngunit gusto naming gawin itong mas maginhawa para sa mas maraming tao, kaya mas mura ito kaysa sa kanila. Sa puntong ito, nanunuya si Master Ku, kaya, ang mga tao sa Zhou Jiabufang ay hindi maupo. Ano ang dahilan kung bakit nila tayo sinisiraan? Bumibili ba sila ng mga sanitary napkin sa Zhou Jia Clothing Store? Ngunit naniniwala ako na lahat ng tao dito ay kasing talino noong nagtitinda sila ng mga damit na cotton. Mura ang presyo ng ating Kuja Cloth Store. Benta. Sila. Sobrang mura. Ang pagiging matalino at paninirang puri lang sa atin ay hindi na sila magbebenta pa ng mga sanitary napkin. Kabanata 1012 Lason. Ang madamdaming pananalita ni Master Ku ay nakatanggap kaagad ng mga tagay mula sa lahat ng naruroon kung tutusin, napakamura nila. Gayunpaman, nagtanong pa rin ang ilang tao, ayon sa may-ari ng Kuja Clothing Store, ang sanitary napkin ng Kuja Clothing Store ay kasing ganda ng sa Georgia Cloth Factory, tama ba? Haha, kung may problema, bibili ba lahat? Ngumiti ang may-ari ng Kushuang Store. Sa kasong ito, nangangahas ba ang Kuja Cloth Shop na mangako sa lahat tulad ng Georgia Cloth Shop? Nagsalita ang lalaki sa mga iniisip ng iba, at ang mga mata ng lahat ay lumingon sa kanya na may halong paghalik. Bahagyang tumango ang may-ari ng Kuja Boutique, kung gayon, ano ang dapat maglakas loob na gawin? Pagkatapos ay time niyang sinabi, kung si Zhou Jiabufang ay mangangahas na gumawa ng garantiya, kaming Kuja Bufang ay nangangahas din na gawin ito. At kung ano ang hindi pinanggahasan ni Zhou Jiabufang, kaming Kuja Cloth Shop ay nangangahas pa rin gawin ito. Pagkatapos, inanunsyo ng may-ari ng Kuja Cloth Shop sa harap ng lahat na ang mga sanitary napkin ng Kuja Cloth Shop ay magiging peke rin at magbabayad sila ng 10 para sa bawat isa. Gumastos siya ng 100 yen para makabili ng 10 sanitary napkin. Kung mangyari ang pangangati sa ibang pagkakataon, babayaran ng Nakjia Cloth Store ang 1 o 2 silver cents. Kung may kasunod na problema sa pangangati, ang halaga ng pagbili ng tradisyonal na gamot na Chino sa tindahan ng gamot ay babayaran ng 1 tael. Hindi ito ang katapusan ng kwento. Nangako rin ang may-ari ng Kuja Cloth Shop na kung may tunay na nagdurusa sa pangangati pagkatapos gumamit ng mga sanitary napkin ng Kuja Cloth Shop, handang magsara ang Kuja Cloth Shop para humingi ng paumanhin at direktang ibigay ang Kuja Cloth Shop sa pamilya Zhou. Ito ay walang alinlangan na tanda ng katapatan, at lahat ay nasa sabik. Agad silang nagpalakpakan, at pagkatapos ay nagsimulang bumili muli. Tiningnan ni Zhuangzhou ko ang mainit na eksena, nakaramdam ng saya at sabay na nanunuya, haha, kung gusto mo akong awayin, masyado ka pang bata. Ang mga karaniwang tao ay hindi pa nakarinig ng pagdidisinfekta, at ang may-ari ng Ku Village ay hindi pa nakarinig tungkol dito. At isa-isa niyang pinutol at pinag-aralan ang ilang sanitary napkin mula sa Georgia Cloth Shop. Nagdagdag siya ng mga patong-patong ng cotton upang maglinis ng cotton na tela at pagkatapos ay tahiin ang mga ito. Upang makamit ang isang mas mahusay na epekto kaysa sa Georgia Cloth Factory, espesyal ding hiniling ng may-ari ng Kushuang sa mga tao na magdagdag ng higit pang cotton. Sa ibang aspeto, ito ay walang pinagkaiba sa mga sanitary napkin ng Georgia Cloth Factory. Okay lang na gamitin ang mga sanitary napkin ni Zhou Jiabufang, ngunit bakit magaganap ang pangangati pagkatapos gamitin ang mga ito?
Sa makatuwid, mula sa pananaw ng may-ari ng Kushuang, ito ay paninibugho lamang ni Jojia Bufang matapos makita ang kanilang magandang negosyo, at sinadya niyang sinabi ito. Pagkabalik sa likod bahay, hindi nagtagal, dumating ang clerk ng tindahan upang ipaalam sa akin na ang libong sanitary napkin na natahi sa overtime ngayon ay malapit ng mabili. Habang nasa sabik ang may-ari ng Kushuang, hindi niya nakalimutang sabihin sa kanya na ipagpatuloy ang pangangalap ng mga tao para manahin ng mga sanitary napkin. Nagtatrabaho sila ng mga shift sa araw at gabi, at nananahi ng mga sanitary napkin 24 na oras sa isang araw. Kung sakaling magkukulang, gagamitin niya ang parehong paraan tulad ng pagbebenta ng bulak 2 araw na ang nakakaraan. Diskarte, register muna, ship later. Ang negosyo ng Kuja Clothing Village ay umuunlad pa rin. Ang negosyo ng Kuja Clothing Village ay umusbong sa loob ng isang araw, ngunit may nangyari sa tanghali kinabukasan. Lumalabas na maraming kababaihan na bumibili ng mga sanitary napkin mula sa Kuja Buswang ay nagreregla o malapit ng magkaroon ng kanilang regla, kaya gumagamit sila kaagad ng mga sanitary napkin pagkatapos na bilhin ito mula sa Kuja Buswang bilang paggalang kay Kuja Buswang. Ang tiwala ni Zuang, nagsusuot pa sila ng sanitary napkin sa gabi. Alam mo, kapag gumagamit ng mga bag na tela noon, alam ng lahat ng kababaihan na kapag mas matagal ang pagsusuot nito, mas malala ang problema sa pangangati, kaya sa gabi, mas gugustuhin nilang maglagay ng ilang patong ng lumang tela sa kama kaysa magsuot ng isang bag ng tela buong gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos nilang magsuot ng sanitary napkin buong magdamag, hindi na matiis ang Katie kinaumagahan. Masasabing hindi sinasadya ang pangangati ng isang tao, ngunit kung lahat ng nagsusuot ng sanitary napkin ay may problema sa pangangati, nangangahulugan lamang ito na may mali sa Kuja Clothing Store. Sa partikular, sinasabing may mga babae na gumagamit ng Jojia Bufang sanitary napkin sa nakalipas na 2 araw. Nagsusuot din sila ng Jojia Bufang sanitary napkin sa gabi ngunit hindi kailanman nagkaroon ng anumang problema. Gayunpaman, kahapon sinubukan nilang makatipid at nagpalit ng Kuja Bufang sanitary napkin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng problema sa mga sanitary napkin ni Jia Bushuang sa sandaling maisuot ang mga ito. Sa makatuwid, pagsapit ng tanghali kinabukasan, ang Kuja Cloth Village ay napapaligiran ng mga tao sa loob at labas, ngunit ang ganitong uri ng mainit na eksena ay hindi ang gustong makita ng may-ari ng Kuja Village. Gusto naming ibalik ang pera namin. Magbabayad kami ng 10 para sa bawat pekeng isa. Bayaran mo ang mga bill namin sa gamot. Mga mangangalakal ng anino, isara ang pinto, isara ang pinto. Dumating at umalis ang lahat ng uri ng hiyawan, at biglang naging tense ang counter ng Kuja Clothing Store. Ito ay isang gulo, at ang mga clerk ay hindi nasangkapan upang harapin ang gayong mga emerhensya, at lahat sila ay nakatingin sa kawalan. Ang may-ari ng Kushuang ay nasa silid sa likod bahay sa oras na ito, at ang mga tasa ng tsaa ay sunod-sunod na nahulog. Conspiracy, tiyak na conspiracy. Conspiracy. Si Prinsipe Yu ay lumitaw din dito at minisyon, paano mo ibig sabihin na ito ay isang pagsasabuatan? Okay naman ang mga sanitary napkin nila, bakit may mali sa mga sanitary napkin natin? Anong problema? Sa tingin ko ito ay kanilang pagsasabuatan na sadyang maglagay ng mga gamot sa aming mga sanitary napkin at sinasabi nila ang pagdidisimpekta. Sa tingin ko sila ang naglason sa atin. At yung mga babaeng nagsasabing may problema, sa tingin ko may problema sila sa ilalim. Siguradong inutusan sila ni Jojia Bufang na sadyang suron tayo. Medyo nag-hysterical ang may-ari ng Ku Village, dahil alam niya kung gaano kalaki ang problema sa pagkakataong ito, at kung hindi niya ito makontrol, matatapos na siya. Ngumisi si Prinsipe Yu, masyado kang mataas ang tingin kay Jo Zikyong at sa iba pa, hindi ba? Lason. Hindi ba ang mga sanitary napkin na ito ay natahi lahat sa Kuja Cloth Store, at pinagmamasdan mo sila ng sarili mong mga mata? Sino ang lumason sa kanila? At paano? Nasabi ko na lang ito, pagdating ko rito, nakita ko na hindi lang sanitary na mga tao ang bumili. Ang Jojia Fabric ay may napakahusay na kakayahan upang turuan ang napakaraming tao, hindi sana kami napigilan ng ganito kalungkot noon. Lahat ng mga dahilan na ginawa niya ay tinanggihan, at medyo hindi komportable si Zuang Zoko. Tumangala siya kay Prinsipe Yu at sinabi, kamahalan, nangyari na ito. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Bahala na kung ano ang gagawin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lubos na nabigla si Master Ku. Hindi siya tanga, kaya paanong hindi niya narinig na may balak na siyang isuko ni Prinsipe Yu. Noong naaresto noon si Magistrate Liu at Shopkeeper Hu, hindi siya binitawan ni Prinsipe Yu, at siya na ngayon ang huling kakampi ni Prinsipe Yu sa Ross House City. Paano siya isusuko ni Prinsipe Yu? Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Prinsipe Yu at nakita niyang nakakatakot na pula ang mukha nito, na parang may 5 fingerprints. Sakto namang tumangala si Prince Yu para makita si Master Ku na nakatingin sa kanyang mukha, at agad siyang nagalit. Pa! Tinaas niya ang kamay niya at sinampal siya ng ilang beses. Ito ay dahil pinanggako mo sa iyong sarili na hayaan ang mga nakikipagsabuatan ng mga ngalakal na nagngangalang Jing na manlinlang ng napakaraming cotton at cotton padded na damit, at ito rin ay dahil kinuha mo ang iyong sarili na mangako sa kanila tungkol sa pagsasara ng negosyo. Paano pa kita may iligtas?
Gagawin mo kung hindi mo ipaalam sa akin bago ka magdesisyon, sino pa ang nasa iyong paningin. Lalong nagalit si Prinsipe Yu habang nagsasalita, nag-aapoy pa rin ang mukha sa sakit. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, si Prinsipe Yu, matapos siyang bugbugin, at nanlamig ang kanyang mga mata. You should handle your own affairs. Simula ngayon, wala ka nang gagawin sa akin. Sabi ni Prince Yu at naglakad palayo. Kabanata 1013 Pag-abandona. Sa oras na umalis si Prince Yu, hindi pa nakaka-recover si Master Ku Manor. Ito ba ay abandonado? Well, inabandona talaga. Para sa ilang kadahilanan, medyo gamaan ang pakiramdam ni Master Ku, ngunit sa parehong oras, nakaramdam siya ng labis na ayaw. Kung ikukumpara kay Shopkeeper Hu at Magistrate Liu, mas maganda ang kalagayan ni Master Ku, dahil ang pinakamalaking problema niya ay ang pagsasara ng Boss Wang, na hindi haantong sa pagkawala ng kanyang buhay. Kaya kung magkakilala si Magistrate Liu at Shopkeeper Hu, tiyak na may inggit sila sa kanya, di ba? Pero iba ang may-ari ng Kushuang sa Shopkeeper Hu. Hindi lang siya para sa pera kung para lang sa pera, talagang matagal na siyang makakapag-retire. O kahit ngayon, kahit nasarado si Kujab Yuzuang, ano ang mangyayari sa kanya? Sa mga tuntunin ng pagganap, wala itong gaanong epekto. Ngunit hindi ito ang kanyang intensyon. Noong binata pa si Master Ku, nagtrabaho siya bilang apprentice sa ilalim ni Zhou Gui. Masasabing si Zhou Gui ang kanyang Panginoon. Gayunpaman, dahil napakabata pa niya noon at hindi masyadong malinis ang kanyang mga kamay at paa, madalas siyang palihim na kumukuha ng kung ano-ano kapag wala siyang trabaho. Nang maglaon, nalaman ni Zhou Gui at binugbog siya ng husto, at pagkatapos ay pinalayas siya sa bahay ni Zhou. Naalala pa niya ang hapong iyon, sa ilalim ng tingin at pangungot siya ng isang grupo ng mga teenager, itinuro ni Zhou Gui ang kanyang ilong at sinabing, sa iyong kasalukuyang kabutihan, maaari ka lamang maging isang apprentice sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Maaari ka ring huminto sa pagsali sa industriyang ito, hindi ka kasing galing ng aking anak. Noong panahong iyon, si Zhou Ziqiong ay ilang taong gulang pa lamang. Para sa pangungusap na ito, siya ay natutulog ng napakaraming taon. Maging si Prinsipe Yu, hindi pa niya ito sinabi, at alam niyang matagal na siyang nakalimutan ni Zhou Gui may 10 o 20 kabataang lalaki na pumunta sa pamilya Zhou kasama niya bilang mga apprentice, at hindi man lang binanggit ni Zhou Gui ang kanyang pangalan. Kung tatanungin mo, paano mo siya maaalala? Gayunpaman, naalala niya ang mga salitang ito at lihim na nanumpa na isang araw, tatapakan niya ang Zhoujie Clothing Factory sa ilalim ng kanyang mga paa. Kaya payag siyang maging aso ni Prinsipe Yu. Paulit-ulit niyang ibinaba ang presyo, anuman ang halaga. Sa katunayan, hindi lang para kay Prinsipe Yu ang pabagsakin si Zhou Jiabufang para mahabol niya si Zhou Ziqiong ginagawa lang niya ito para sa hapong iyon maraming taon na ang nakararaan. Nang hapong iyon nang pag-alitan siya ni Zhou Gui bilang, mas masahol pa sa kanyang anak na babae. Naisip din niya na pagkatapos ibagsak ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou, aakyat siya kay Zhou Gui at sasabihin sa kanya ang tungkol sa hapong iyon. Ngunit noong malapit na siyang magtagumpay, bigla siyang binitawan ni Prinsipe Yu o kahit na hindi siya binitawan ni Prinsipe Yu, mapapahamak siya sa pagkakataong ito. Mukhang tama si Zhou Gui. Nararapat lang siyang maging apprentice, at sa totoo lang, kahit ngayon ay hindi siya kasing galing ng kanyang anak. Master, nako, nandito na ang mga opisyal at sundalo. Iniisip pa rin ni Master Ku ang nakaraan nang tumakbo ang kanyang mga tagapaglingkod. Matapos sumulyap sa lalaki, hindi na nag-abalang magsalita pa si Master Ku at dirdiretsyong lumabas. Ang pinuno ng pangkat ay si Yu Li, na natural na nakatanggap ng utos mula kay Jingzi. Siyempre, palaki ng palaki ang insidente sa Kuja Boss Wang. Kahit na walang sinabi si Jingzi, bilang kasalukuyang opisyal ng Roshouse City, si Yu Li ay dapat magpakita. Master Kushuang, nakatanggap ako ng ulat mula sa mga karaniwang tao na nagsasabi na ang mga sanitary napkin na ibinebenta ng iyong tindahan ng tela sa Kuja ay maaaring makapinsala sa kalusugan ng kababaihan, totoo ba iyon? Yu Gobernador, hindi pwede, sigurado na. Oo. Gobernador Yu, ginamit ito ng aking asawa at ito ay napakamakati. Hindi, walang problema sa mga sanitary napkin mula sa Zhoujie Cloth Factory, ngunit nasira sila noong ginamit ko ito mula sa Kuja Cloth Factory. Oh, hindi ito mura. Magandang bagay, kung alam ko ito hindi ko ito sinamantala. Bago pa makapagsalita si Master Ku, nagsimulang magsalita ang mga tao sa paligid niya, puno ng galit ang kanilang mga salita. Bagamat ang aksidente ay nangyari sa lahat ng kababaihan pagkatapos ng lahat, ang mga kababaihan lamang ang maaaring gumamit ng sanitary napkin, ang mga dumating upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan ay pawang mga lalaki, iyon ay, ang mga asawa ng mga babaeng ito. May mali sa private parts nila. Nahihiya talaga silang pag-usapan ito, lalo na sa harap nila. Napakaraming tao. At nakaramdam ng pagkahilo si Yuli nang marinig niya ang isang grupo ng malalaking lalaki na nag-uusap kung makati o hindi sa publiko ang pribadong bahagi ng babae. Idiniin niya ang kanyang kamay upang senadoryasan ang lahat na tumahimik, pagkatapos ay tumingin kay Master Ku at sinabing, Master Ku, nagsasabi ka ba ng totoo? Ngumisi si Master Ku at sinabing, sa gobernador, ito ay mga salita lamang nila. Iyon lang.
Hindi ko pa nakikita sa aking mga mata kung paano nila ginagamit ang ating mga sanitary napkin pagkatapos bilhin ito. Paano ako maniniwala sa kanilang sinasabi? Sinulyapan siya ni Yuli at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Kailangan mong makita ito ng sarili mong mga mata para maniwala. Natural lang yan. Sabi ni Village Master Ku, na nagpabuga ng dibdib. Itong matandang gangster, bugbugin mo siya. Bago pa man may buka ni Lee ang kanyang bibig, isang grupo ng mga lalaki sa kanyang likuran ang nagalit at tumakbo upang maghanda upang talunin ang may-ari ng Ku Village. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga asawa ay gumagamit ng mga sanitary napkin, at iyon ay mga bagay na ginagamit din sa mga pinakapribadong bahagi ng babae, at sinabi ni Master Ku na gusto niyang masaksihan ito ng sarili niyang mga mata. Ano ang pagkakaiba nito sa pagiging hooligan? Kaya nagalit ang lahat pagkarinig nito. Mabuti na lang at nasa loob ng counter ang may-ari ng Kushuang, at mabuti na lang may dala si Yuli ng sapat na mga opisyal at sundalo para pigilan sila, kung hindi, ang may-ari ng Kushuang ay binugbog hanggang mamatay ng mga taong ito. Matapos pasayahin ang lahat, muling sinabi ni Yuli, Master Ku, mali ang sinabi mo. Kung isa o dalawang tao lang ang nagsasabing hindi maganda ang iyong mga sanitary napkin, masasabing may sadyang nag-frame sa iyo, ngunit mayroong 12-dosenang o kahit 12-dosenang mga tao na nagsasabi na ang iyong mga sanitary napkin ay hindi maganda. Problema. At narinig ko na ang Joji Cloth Shop ay namigay ng mga sanitary napkin sa 600 tao noong nakaraang araw, at marami sa kanila ang ibinenta. Matapos marinig ito, napangisi pa ang may-ari ng Kushuang. Na-curious din ako. Mabenta ang mga sanitary napkin ko, kaya bakit biglang dumating ang isang grupo ng mga tao para magreklamo tungkol sa amin? Nagsisimula na akong magtaka kung sinadya bang binayaran ng Joji Cloth Factory ang napakaraming tao para i-frame ako. Bagamat sumuko na si Prince Yu kay Master Ku, hindi maaaring sumuko si Master Ku sa kanyang sarili. Gusto niyang iligtas ang sarili niya. Bani-frame mo. Ikaw lang ba? Karapat-dapat ka ba? Ku, sa tingin mo ba ang lahat ay kasing sama mo? Paano magagawa ni Joji Bufang ang karuming bagay gaya ng sinabi mo? Madaling dumating ang frame-up na bagay. Natatakot ako na hindi ko ito ginagawa ng mas madalas. At malinaw na sinabi ni MS Joe sa lahat na ang mga sanitary napkin ng Joji Cloth Factory ay gumagamit ng disinfection technology, kaya walang pangangati pagkatapos gamitin, ngunit naghahanap lang kami ng mura, at sa wakas kasalanan namin kung nahulog kami sa bitag ng Kuja Cloth Shop. Haha, kahit nakasalanan namin, pero ang Joji Cloth Shop ay gumawa ng garantiya sa simula, at ang Kuja Cloth Shop ay gumawa ng isang garantiya sa parehong oras, hanggat may problema sa pangangati, pagkatapos ay gusto ko ng kabayaran. Hindi lang kompensasyon, sinabi rin ng lalaking nagngangalang Ko na kapag may nangyaring mali, hindi lang isasara ang Kuja Cloth Shop, kundi ang Kuja Cloth Shop ay ibibigay din sa Joji Cloth Shop. Ang itim na puso. Merchant, bilasan mo at ibigay mo sa Joji Clothing Factory. Kabanata 1014 hindi ko mabayaran. Pagkatapos magsalita ng lahat, idiniin ni Yuli ang kanyang kamay para Senador Yasan na tumahimik ang lahat, at pagkatapos ay tumingin kay Master Ku. Huwag kang mag-alala, Panginoong Kushuang. Hindi ako magbibintang sa isang mabuting tao o masamang tao. Maraming salamat, Gobernador. Ikinulong ni Lord Kushuang ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Kung tungkol sa sinabi ng lahat ngayon, nangako na ba si Master Ku? Ito. Gustong sampelan ni Master Ku ang kanyang sarili sa mukha. Masyado talaga siyang abala para sa mga ganitong bagay. Bakit siya mangangako ng ganoon? Gayunpaman, napakaraming tao ang nakasaksi nito, at kailangan niyang aminin ito. Tumango lang siya at sinabing, ipinangako ko nga, pero please listen to me, Governor. Ang ganitong uri ng pangangati problema ay talagang karaniwan. Lumalabas na noong wala pang mga sanitary napkin, ang mga babae ay kapag mayroon kang regla, paano ka hindi magdurusa sa pangangati pagkatapos gumamit ng isang bag ng tela? At sinong babae ang hindi pumunta sa isang tindahan ng gamot upang bumili ng gamot na ito, ngayon, sinisisi ang aming kumpanya ng Chino. Matapos marinig ito, hindi sinasadyang itinaas ni Yuli ang sulok ng kanyang bibig. Kaya, iniisip ni Master Ku na hindi maiiwasan ang pangangati kahit na gumamit ka man ng mga cloth bag o sanitary napkin mula sa iyong Kuja Cloth Store o Joji Cloth Store. Tumango si Master Ku at sinabi, tama. Ito ay dahil sa likas na dahilan ng katawan ng kababaihan at walang kinalaman sa mga sanitary napkin. Mukhang inamin din ng may-ari ng Kuja Bufang na magaganap ang pangangati kung gumamit ka ng mga sanitary napkin mula kay Joji Bufang o Kuja Baswang. Yes. Nang makita si Master Ku na tumatango bilang pagkilala, tumango si Yuli ng may ngiti, at biglang nanlamig ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay naging malamig ang kanyang boses. Master Kushuang, ang mga babae dati ay gumagamit ng mga bag ng tela sa panahon ng regla, at nakaranas sila ng pangangati pagkatapos, ngunit ang mga bag na ito ay gawa ng mga individual, kaya maaari lamang nilang sisihin ang kanilang mga sarili. Ngunit ngayon ang Joji Cloth Shop at ang iyong Kuja Cloth Shop ay nagbebenta ng mga produktong pangkalinisan. At ngayon lang, sinabi ng lahat na ang mga sanitary napkin ng Joji Cloth Factory ay may proseso ng pagdidisinpekta, mayroon ba ang iyong Kuja Cloth Factory? Nang matigilan si Master Ku, napangisi si Yuli, pagtingin kay Master Ku, ibig sabihin wala na.
Kaya, hindi maiiwasan na makaranas ka ng pangangati pagkatapos mong gamitin ang iyong mga sanitary napkin mula sa Kuja Clothing Store. Governor Yu, hindi mo masasabi yan. Agad na ipinaliwanag ni Zhuang Zuo, wala pa akong narinig na disinfection. At ang sanitary napkin na ito ay gawa sa cotton at cotton na damit, kaya bakit kailangan mong i-disinfect ito? Ito ay isang gimmick na sadyang ginawa ng Jojie Cloth Shop. Isang gimmick. Kung ang mga kababaihan ay hindi magkakaroon ng mga problema sa pangangati sa pamamagitan ng paggamit ng gimmick na ito, kung gayon ang Kuja Cloth Shop ay maaari ding gumamit ng mga gimmick. Sinabi kaagad ni Yuli pagkatapos sabihin ito. Ngayon, inamin ni Master Ku na ang pangangati ay sanhi ng paggamit ng mga sanitary napkin mula sa Kuja Cloth Store, pagkatapos ay kikilos si Master Ku tulad ng ipinangako. Si Master Ku ay sumusunod sa takbo ng pag-iisip ni Yuli, kaya't hindi ko namamaliin, at ngayon ay huli na para pagsisihan ito. Matapos marinig ito, agad na sumang-ayon ang lahat, magbayad. Muling sinabi ni Yuli, Master Kushuang, nasaksihan ko ang lahat ng ito ng sarili kong mga mata. Kung gusto mong bumalik muli sa iyong salita, hindi ako papayag. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng sumuko si Master Ku. Sumuko na si Prince Yu sa kanya. Nais niyang iligtas ang kanyang sarili, ngunit ang problema ay masyadong malaki, at siya ay nangako noon, na nagtulak sa kanya sa isang dead end. Ngayon ay wala na siyang pagkakataong mabuhay. Mukhang pumayag ang may-ari ng Kushuang. Pagkatapos ay gagawin ito ng may-ari ng Kushuang tulad ng ipinangako. Kaya't lumingon siya, tumingin sa lahat at nagsabi, una sa lahat, babayaran ko kayo ng 10 kung pekay ninyo ito. Magagamit ninyo ang mga resibo na binili ninyo mula sa mga sanitary napkin sa Kuja Cloth Store. Sundin ang utos, pumunta sa counter para ibalik ang pera. Pagkatapos, ibabalik ng lahat ang perang ibinayad nila para sa tradisyonal na gamot na Chino. Kung tungkol naman sa iba pang problema, tulad ng Kuja, magsasara ang mismong tindahan ng damit, tulad ng Kuja. Ang cloth store ay ibibigay sa Jojie Clothing Store sa tingin ko ay napakabata para gawin ang ganitong uri ng pangako, kaya ano sa palagay mo? Mas mainam na isara ang ganitong uri ng itim na tindahan. Gayunpaman, natatakot ako na walang gustong magbigay ng ganitong uri ng itim na tindahan sa Jojie Clothing Factory. Pero hindi, kahit hindi tayo magsara, hindi na tayo bibili ng kahit ano dito. Hindi lang tayo bibili ng kahit ano, sasabihin ko rin sa kahit sinong kakilala ko na huwag silang bibili. Oo, sabihin sa lahat kapag lumabas ka, huwag sabihin sa sinuman na pumunta dito para bumili ng kahit ano. Ang mga salitang ito ay parang huling dayami na nabasag ang likod ng kamelyo. Nang marinig ito, talagang nadurog ang puso ng may-ari ng Kushuang. Kung magbabayad ka ng 10 para sa bawat peking isa, karamihan sa mga tao ay gumastos ng 100 pera upang bumili ng 10 sanitary napkin. May ilan din na bumili pa. Isang tao ang bumili ng 20-30 sanitary napkin. Gayunpaman, ang kabuuang halaga ng mga sanitary napkin na nabili nila sa mga araw na ito ay for sure, nakabenta ako ng 1,000 piraso sa unang araw. Nag-overtime ako kinabukasan at nakapagbenta ng 4,000 piraso pagsapit ng tanghali. Isang kabuuang 5,000 piraso ang naibenta, at ang presyo ay higit sa 50 tael. Kung magbabayad ka ng 10 para sa isa, ito ay higit sa 500 tael, ngunit ito ay maliit na halaga, ang tunay na malaking halaga ay ang halaga ng gamot. Ang isang tao ay gugugol ng humigit kumulang 500 pilak upang makabili ng tradisyonal na gamot na Chino. Kung magbabayad ka ng 10 sentimo para sa bawat isa, kailangan mong magbayad ng 5 tael ng pilak. Ang 5,000 sanitary napkin mula sa Kuja Cloth Store ay naibenta sa humigit kumulang 400 hanggang 500 katao. Sa pagkakataong ito ay halos 2,000 taels. Kaya pagkatapos pagsamahin ang lahat ng ito, ang Kuja Clothing Village ay kailangang magbayad ng halos 3,000 tael ng pilak bilang kabayaran lamang. Ito ay hindi isang maliit na halaga. Upang mailigtas ang kanyang sarili, orihinal na gustong gamitin ng may-ari ng Kuja Cloth Shop ang kanyang sariling pera para makabawi. Pagkatapos ng lahat, kamakailan dahil sa digmaan sa presyo sa Jojie Cloth Shop at nalinlang ng mga mangangalakal ng fanbang, ang Kuja Cloth Shop ay nalulugi. Wala akong masyadong pera, hindi sapat para makabawi. Gayunpaman, marami pa rin siyang pera sa personal, at kung kukunin niya ang lahat ng ito, malamang na maibabalik niya ito. Nang sumuko si Prinsipe Yu sa kanya ngayon, marahil ay dahil sa nangako siya na isasara ang pinto at ibibigay ang Kuja Cloth Shop sa Jojie Cloth Shop, ngunit hindi siya pinahintulutan ni Gobernador Yu na tuparin ang pangakong ito, kaya nananatili pa rin siya sa ilang mga ilusyon. Iniisip na hanggat binabayaran niya ang pera, maaari niyang mabawi ang kanyang lakas, makipag-usap kay Prinsipe Yu, at simulan muli ang negosyo ng mga damit na may cotton padded. Kung magpapatuloy ang digmaan sa presyo, sa kalaunan ay hindi na ito kakayanin ng Jojie Cloth Factory. Ngunit dahil sa insidente ng sanitary napkin, tuluyang nasira ang kanyang reputasyon sa mga tao sa Roshao. Naniniwala siya na ang mga taong ito ay galit na galit ngayon na tiyak na tutuperin nila ang kanilang salita at ibuboycott ang Kuja Clothing Store simula ngayon. Tapos kahit magbayad siya ng pera at magnegosyo ulit in the future, kapag hindi nagbabayad ng bill ang mga tao, matatapos pa rin siya. Kung ito ang kaso, paano magbago ang isip ni Prinsipe Yu at patuloy na tulungan siya?
Kung ganito ang kaso, kung gagamit siya ng sarili niyang pera para makabayad, magsasara pa rin ang Kuja Cloth Village sa huli, hindi ba siya mawawala ng buhay at pera? Sa pag-iisip nito, nakagawa na si Master Ku ng plano. Sa gobernador, hindi ko mababayaran ang perang ito. Chapter 10-15, bigyan mo ako ng buwan ng pera ng mabilis. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling nagalit ang lahat. Sapat na ang kanilang galit, ngunit sa pamamagitan ni Yuli, naging mas kalmado sila, at natanggap pa nga na ang may-ari ng kuswang ay tumupad lamang sa kalahati ng kanyang pangako at hindi siya hahayaang magsara, ngunit nagbayad lamang ng kabayaran. Pero ngayon sinasabi niya talaga na hindi siya magbabayad ng kabayaran. Hindi ba ito walang hiya? Hindi ko na kaya, hindi na kailangan pang tiisin. Ku, wala kang kahihiyan sa pagharap sa akin, di ba? Hindi siya walang hiya, hindi niya gusto ang kanyang buhay. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka maglakas loob magbayad ng kabayaran, maniwala ka o hindi, bubugbugin ka namin hanggang mamatay ngayon. Matandang lalaki. Lahat ay pinapagalitan si Master Ku habang sumusulong, mukhang sabik na subukan. Kung walang mga opisyal at sundalo ang pumipigil sa kanya, naniniwala si Yuli na talagang susugurin nila at bugbugin si Master Ku hanggang sa mamatay. Gayunpaman, si Yuli ay hindi kasing galit ng iba. Kahit na narinig niya ang may-ari ng kuswang na nagsasabi na hindi siya makakapagbayad ng kabayaran, ipinakita niya ang isang masayang ngiti sa kanyang mukha na, nagtagumpay ang masamang balak. Lahat, mangyaring pasensya. Ngayong ako na ang bahala sa usaping ito, tiyak na itataguyod ko ang hustisya para sa inyo. Matapos marinig ang mga salita ni Yuli, medyo kumalma ang lahat. Pagkatapos ay nagtanong si Yuli, Master Ku, dahil tinanggap mo na ang iyong dating pangako, bakit mo gustong i-default ang utang at hindi magbayad ng kabayaran? Sa oras na ito, si Master Ku ay ganap na umiwas, at may bakas ng hangin sa kanyang mukha. Magaan, hindi naiinip o naiinip. Gobernador Yu, gusto ko ring magbayad ng kompensasyon, ngunit wala talaga akong pera. Ang may-ari ng kuswang ay naglahad ng kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Nang makita ang nakaka-relax nitong mukha, mas nagalit ang lahat. Kung hindi sinubukan ni Yuli ang kanyang makakaya upang sugpuin siya, si Master Ku ay namatay ng malungkot. Ano ang ibig mong sabihin? Master Ku Village, huwag mong sabihin sa akin. Ang iyong napakalaking Ku Family Cloth Village ay walang pera sa account nito, tama ba? Haha, maaaring tingnan ni Governor Yu kung may pera. Yuli, isang nagulat. Pagkatapos ay kumaway siya sa isang subordinate at nagsalita ng ilang salita sa kanyang tainga. Ang subordinate ay naglakad papunta sa counter, kinuha ang account book at sinimulan itong basahin. Nang makita ang eksenang ito, parehong natawa sina Yuli at Master Ku. Ang ngiti ni Yuli ay partikular na nakatago, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang tumaas bago bumalik sa kanilang orihinal na estado. Kung hindi mo siya tinititigan, hindi mo mapapansin na ngumiti siya ng todo. Ang may-ari ng ngiti ni Kajezuang ay medyo walang prinsipyo. Tinatawanan niya ang sarili dahil sa pagiging maingat sa nakaraan. Bagamat si Kujabyuzuang ay tunay na pag-aari ni Prinsipe Yu, lihim siyang naglilipat ng pera sa kanyang bulsa sa loob ng napakaraming taon. Hindi ito makikita sa mga libro. Kung hindi ito ang kaso, ang 2 o 3 libong tael ng pilak ay nasa account pa rin, at malamang na kailangan ko itong bayaran sa pagkakataong ito. Ngunit ngayon, walang pera sa mga libro, at walang sino man ang nagsusuri ng kanyang sariling personal na pera. Kahit na hilingin sa kanya na magbayad ng kabayaran, karamihan sa Kuja Cloth Village ay mababayaran bagaman ito ang kanyang pagsusumikap sa loob ng higit sa 10 taon, at ito ang gusto niyang gamitin. Umasa siya kay Zhou Gui na ibagsak ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou, ngunit ngayon ay tuluyan nang nawala ang kanyang reputasyon sa puso ng mga tao sa Roshao. Kahit na naiwan ang tindahan ng tela ng pamilya Ku, wala itong silbi. Mas mabuting mawala. Ang subordinate na iyon ay dapat isang sibilyan sa ilalim ng utos ni Yuli. Medyo pamilyar siya sa mga account. Mabilis niyang binuklat ang mga account book. Hindi nagtagal ay natapos na niya ang pagsuri sa mga ito. Naglakad siya pabalik kay Yuli at sinabing, Gobernador, ang perang kasalukuyang nasa mga aklat ng Kuja Baswang ay wala pang 1,000 tael. Tumango si Yuli at sinabing, dahil may pera pa, gawin natin ang ipinangako natin noon. Pagkatapos, si Yuli. Tumango. Hiniling ni Lee sa mga tao na kunin ang mga resibo at mabilis na binayaran ang lahat para sa perang ginastos nila sa mga sanitary napkin mula sa Kuja Baswang sa ratio na 10 sa isang peke. Ang natitirang 100 tael ng pilak ay hindi sapat upang bayaran ang tradisyonal na gamot na Chino ng lahat. Master Ku, pagkatapos mong magnegosyo sa loob ng maraming taon, tiyak na marami kang pera para sa iyong sarili, tama ba? Nangako ka, at ang mga problemang umuusbong sa mga tao ay dulot din ng mga ibinebenta mong sanitary napkin. Sa oras na ito, ginagamit mo ang iyong personal na pera para isagawa ang trabaho. Ang kabayaran ay isang bagay na syempre. Matapos pakinggan ang mga salita ni Yuli, ikanaway ng may-ari ng kuswang ang kanyang mga kamay. Governor Yu, ganito ang negosyo ng Baswang, paano ako magkakaroon ng personal na pera? Ang masayang hitsura ng may-ari ng kuswang ay nakakuha ng mga mata ng lahat, at siya ay tila natutuwa, gusto ko talaga siyang talunin.
Bahagyang kumunat ang noo ni Yuli at sinabing, Master Ku Mansion, natural lang na magbayad ng utang, at dapat mong bayaran ang mga problemang dulot ng iyong Ku Family Cloth Shop. Kung hindi mo personal na makuha ang pera, ang iyong Ku Family Cloth Shop, wala akong magagawa kundi kumpiskahin ito. Haha, kumpiskahin natin. Matapos sabihin ito, ang may-ari ng Ku Village ay lumabas ng walang bahid ng nostalgia, na parang walang kinalaman sa kanya ang Ku Family Clothing Village na ito, at interesado siya dito. Wala ring emosyon dito. Master, hindi ka maaaring umalis. Bago pa siya makalabas ay may humawak sa kanya. Sa pagbabalik tanaw, nalaman niyang ang humila sa kanya ay ang clerk ng Kuja Clothing Store, at pagkatapos ay malamig niyang sinabi, bakit mo ako hinihila? Master, hindi pa namin naibibigay ang aming buwan ng pera, hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Kalimutan mo na. Oo, Master Kuja Cloth Shop. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga clerk ang lumabas mula sa likod ng counter ng Kuja Clothing Shop, at mayroon ding mga tao sa labas ng Kuja Cloth Shop. Hindi ito Kuja Cloth Shop. Ang shop assistant ay isang taong pansamantalang inupahan ng may-ari ng kuswang sa mataas na presyo para magmadaling gumawa ng mga sanitary napkin. Ang ilan sa kanila ay may utang buwan ng pera sa loob ng 1 o 2 buwan, at ang ilan ay may utang ng ilang araw. Paano nila hahayaang umalis ang may-ari ng kuswang? Ngumisi ang may-ari ng Kajiesuwang, ang Kujabyuzuwang na ito ay kinumpiska ko ngayon. Mahigpit na pagsasalita, ito ang buwan ng pera na inutang ni Kujabyuzuwang sa iyo, hindi ang buwan ng pera na utang ko, kaya gusto mo kung tungkol sa buwan ng pagbabayad, sundin mo lang ang gobernador. Matapos sabihin ito, ang may-ari ng kuswang ay nakaramdam ng pagmamalaki at binabati pa rin niya ang kanyang sarili na siya ay may pag-iingat na itapon si Kujabyuzuwang sa oras, kung hindi ay ginamit niya ang kanyang sariling pera upang magbayad ng kabayaran. Kailangan niyang magbayad ng dagdag na buwan ng bayad sa mga katulong na ito sa tindahan, at kung patay na ang Kuja Cloth Store sa kanyang mga kamay, natatakot siya na ito ay magiging walang kwenta sa huli, at mas malaki ang matatalo niya kaysa sa kanyang natamo. Sa ganitong paraan, pinili niyang gawin ang tamang bagay sa pinakaangkop na oras, at ang gulo ay naiwan kay Yuli. Natigilan ang mga clerk at pinuntahan si Yuli. Ang una nilang nakita ay ang mga opisyal at sundalo na may hawak na kutsilyo sa tabi ni Yuli. Ang pinakakinatatakutan ng mga ordinaryong tao ay mga opisyal. Paano sila maglakas loob na tumingin sa kanila muli? Sa orihinal, Kujabu Village ang may utang sa kanila, at ang may-ari lang ng Ku Village ang nakilala nila, kaya't gaano sila ng ahas na humingi nito kay Yuli. Kaya't hinawakan niya ang may-ari ng kuswang na malapit ng tumakas at sinabi, ang buwan ng pera na ito ay utang sa amin ng may-ari ng kuswang. Ikaw lamang ang aming kinikilala. Oo, ikaw lang ang nakikilala namin. Ibigay mo sa amin ang buwan ng pera. Oo, ikaw lang ang nakikilala namin. Ibigay mo sa akin ang iyong buwan ng bayad. Sa isang iglap, nagsilabasan ang mga clerk mula sa likod ng counter, na nagpakita kung gaano karaming mga clerk Kuja Clothing Store ang na-hire na mag-overtime para gumawa ng mga sanitary napkin. Natural, ang may-ari ng Kuja Cloth Shop ay hindi magdurusa sa pagkawalang ito. Kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay, hindi niya babayaran ang buwan ng bayad. Sabi ko, Kuja Cloth Shop ang may utang sa iyo buwan-buwan, hindi ako, Sino ngayon itong Kuja Cloth Shop? Oo, pumunta ka sa isang tao para humingi ng buwan ng pera. Ano ang gagawin mo sa akin? Kabanata 1016 hindi pinaparusahan ng batas ang publiko. Walang mag-aakalang kalahating araw na ang nakalipas, ang may-ari ng Kuja Clothing Store, ang pinakamaunlad na negosyo sa Rosehouse City, ay magiging traidor at lahat ay bugbugin sa loob lamang ng kalahating araw. Ang mga taong orihinal na bumili ng mga sanitary napkin mula sa Kuja Baswang ay napakalungkot din. Tila sapat na ito upang magbayad ng 10 ulit para sa mga sanitary napkin. Kung huli na, lahat ng pera sa account ay ibibigay sa mga taong ito. Clerk, wala silang makukuha kahit 1 sentimo. Sa ganitong paraan, ang lahat ay nasa panganib, at kasabay nito, wala na silang labis na mga inaasahan para sa halaga ng gamot, at handa silang aminin ang kanilang sarili na malas. Bagamat may katuturan ang sinabi ni Master Ku, talagang irresponsible ito. Kaya pagkasabi niya nito ay nagalit ang mga clerk na matagal nang nagsumikap ngunit hindi nakuha ang kanilang buwan ng bayad. Sa oras na ito, sino ang nagmamalasakit kung sino ka? Kaya hindi ko alam kung sino ang unang nag-abot at sumuntok kay Master Ku, at sumunod naman ang iba. Kung hindi mo ako bibigyan ng buwan ng pera, talunin mo siya. Kung binugbog mo siya hanggang mamatay, hindi kanya kailangang bigyan ng buwan ng pera. Hanggat hindi mo siya matalo hanggang mamatay, dapat ay bigyan kanya ng buwan ng pera. Ang orihinal na masikip na bulwagan, habang ang isang grupo ng mga clerk ay naglunsad ng iba't ibang kritikal na pag-atake, ang mga customer na dumating upang mag-refund ng pera ay sinasadyang nagkalat sa gilid, na nagbibigay ng isang malaking bukas na espasyo para sa mga clerk upang gumanap. Sa ilang sandali, ang tanging naririnig ng mga tao ay ang tunog ng mga kamao at sipa at ang lalong mahinang hiyawan ni Master Ku. Tumigil ka, tumigil ka. Nang makitang malapit nang matapos ang pambubugbog, nagpanggap si Yuli na sumigaw ng 2 beses, ngunit hindi maganda ang epekto. Mapatawag lamang ni Yuli ang mga opisyal at sundalo para itulak ang mga clerk palayo.
Nang muli niyang puntahan si Master Ku, magulo ang kanyang damit, puno ng mga pasa at pamumula ang kanyang mukha, at hindi na siya mukhang tao. Nagawa pa niyang pigilin ang hininga nang hindi nawala ng malay. Matapos umatras ang mga clerk ng tindahan at tinulungan siyang tumayo ng mga opisyal at sundalo, nanginginig niyang sinabi, Gobernador Yu, maaari mo bang? Nakita mo na ba, Sumisikit? Gaano kalakas ang loob ng mga taong ito na hayagang gumawa ng pagpatay? Dapat kang magdesisyon para sa akin. Hayes, si G. Kushuang ay binugbog ng gusto kaya hindi nakayanan ni Yuli na tumingin ng diretso sa kanya, ngunit ikanaway pa rin niya ang kanyang kamay at sinabing, Master Kushuang? Master Kushuang, mali para sa mga clerk na ito na hayagang umatake sa mga tao, ngunit sa panahon ng iyong panunungkulan, may utang ka sa kanila buwan-buwan, dapat mong ipaliwanag sa kanila. Napaka-irresponsible para sa kanila na umalis ng ganito. Naiintindihan ba iyon? Sabi ni Mr. Ku. May pasa ang mukha niya. Nang marinig niya ang paliwanag ni Yuli, galit na galit siya na kumaibat ang sulok ng kanyang bibig, na lalong nagpasakit, ayon sa kagustuhan ni Gobernador Yu, basta-basta akong matatalo ng mga taong ito. Wala nang pakialam ang gobyerno. May natitira pa ba sa Angguo? Master Ku, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sino ang nagsabi na maaari mong talunin ang mga tao sa kalooban? Sinong nagsabing wala kang pakialam? Dahil gustong alagaan ito ni Gobernador Yu, dali-dali silang hulihin lahat. Ayaw mo ba ng monthly money? Pumunta ka sa kulungan at hingin mo ito. Sabihin mo ulit. Muli nitong ikinagalit ang clerk, at sinubukan niyang bugbugin muli. Sa sobrang takot niya ay bumagsak siya sa lupa. Ouch! Pigilan mo sila! Si Yuli ay sinenyasan ng lahat na huminahon, at pagkatapos ay sinabi, Master Ku, gusto mong magdemanda ng napakaraming tao ng mag-isa, kailangan mo ng mga saksi at pisikal na ebidensya. Mga saksi ng tao at pisikal na ebidensya. Galit na tumawa si Master Ku. Sa napakaraming tao, hindi ba't lahat sila ay mga saksi? Ang halatang mga pinsala sa aking mukha ay hindi pisikal na ebidensya. Sa pagkakataong ito, nang hindi nagsalita si Lee, ang mga nanunood ay tumangala sa langit ng lubos. Oy, parang may asong tumatahol dito kanina. Oo, binugbog siya at tumakas. Nakita mo ba kung sino ang bumugbog sa kanya? Hindi, nakita ko lang na hinahabol siya ng may-ari ng Ku Village. Hindi siya nahuli ng aso, kaya natamba siya. Kinasusuklaman din ng mga nanunood si Master Ku, ngunit hindi nila siya kinasusuklaman gaya ng clerk. Kahit na wala silang gagawin, maaari nilang sir-on siya. May magagawa pa. Matapos marinig ito, si Master Ku ay natigilan. Kayo, okay, ubo. Marahil ay masyado siyang nagalit. Si Master Ku ay nagsimulang umubo ng galit pagkatapos magsalita ng ilang salita, at pagkatapos ay tumingin kay Yuli, Gobernador Yu, nakita mo na sila pagkatapos ng lahat. Pinagpapalo mo ba ako? Seryosong sinabi ni Yuli, Master Ku, wala akong pinalnapas siya sa personal at material na ebidensya, nasa lahat ito. At saka, narinig mo dapat ang kasabihang hindi pinaparusahan ng batas ang lahat. Galit na galit si Master Ku dahil halatang halata ang kahulugan ng mga salita ni Yuli na halos ituro niya ang kanyang mukha at sinabing, ipinapayo ko sa iyo na ingatan ang iyong sarili at itigil ang paghahanap ng gulo. Okay. Pagkatapos magsabi ng okay ng 2 beses, hinawakan ni Master Ku ang counter at pasuray-suray na lumabas. Hindi ka pwedeng umalis. Sinubukan siyang pigilan ng mga clerk sa Kuja Clothing Store. Nang makita ito, agad na hiniling ni Yuli sa mga opisyal at sundalo na pigilan ang mga clerk. Lahat, mangyaring makinig sa akin. Mula ngayon, ang Kuja Cloth Village na ito ay hindi pag-aari ng may-ari ng Kushuang. At saka, wala siyang pera ngayon. Walang silbi na hanapin mo siya. Governor Yu, kung hindi mo siya hahanapin, mawawala ang pinaghirapan nating pera. Ano ang dapat kong gawin? Ang Kujabyuzuang ay pansamantalang kinumpiska, kaya ang gobyerno ay gagawa ng paraan upang maiwasan ang pagkawala ng iyong buwan ng pera. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, hindi siya pinigilan ng mga clerk. Nang makita ito, sinamantala ng may-ari ng Kushuang ang pagkakataong makatakas. Pagkaalis ng may-ari ng Kuja Cloth Shop, pinalibutan ng mga clerk ng Kuja Cloth Shop si Yuli, halatang gusto pa rin nila ng pera. Well, huwag mo akong palibutan ng ganito. Pinunasan ni Yuli ang pawi sa kanyang noo at sinabing, dahil nangako akong bibigyan ka ng buwan ng pera, hindi kita mawawala. Kaya lang itong Kuja Clothing Village ito ay kinumpiska lang, at kailangan kong humanap ng isang malakas na mga ngalakal sa lungsod upang sakupin, at pagkatapos ay maibibigay ko sa iyo ang iyong buwan ng bayad. Nang marinig ito, bumaba ang mga mukha ng mga katulong sa tindahan. Gobernador Yu, sino ang nangahas na kunin ang sira-sirang tindahan na ito? Ang mga salitang ito ay nagpahayag ng iniisip ng lahat, at lahat ay tumango. Bago magbenta ng cotton padded na damit, ang Kuja Cloth Store ay parang nakababatang kapatid sa Jojie Cloth Factory. Iilan lang ang pumunta dito para bumili ng damit. Dahil sa hanging silangan ng mga damit na may cotton padded, naabot ng Kuja Cloth Store ang kasalukuyang sukat nito.
Ngunit sa sandaling maganap ang insidente ng sanitary napkin, sino ang pupunta sa Kuja Cloth Store upang bumili ng mga damit sa hinaharap? Bukod pa rito, ang kasalukuyang negosyo ng Joji Cloth Factory ay pag-anda ng pag-anda araw-araw dahil sa mga sanitary napkin nito. Iwasan ito ng ibang mga mangangalakal ng tela sa Rosehouse City. Sa oras na ito, sinong may masamang utak ang kukuha sa isang pabrika ng tela ng Kuja? Ngunit kailangang hintayin ni Yuli ang isang taong kunin ang Kuja Clothing Village bago sila bigyan ng buwan ng pera. Ito ay kailangang maghintay hanggang sa taon ng unggoy at buwan ng kabayo. Tiyak na mayroong isang tao na pumalit sa isang malaking Kuja Baswang. Nakangiting sabi ni Yuli, ngunit kailangan mo akong bigyan ng oras. Hoy, Governor Yu, anong ginagawa mo dito? Sa oras na ito, isang malinaw at malambing na boses ang umalangaw mula sa labas ng pinto, at lahat ay nagmamadaling tumingin. Si Yuli, na kanina lang ay balisa at walang magawa, ay nagtaas ng kilay matapos marinig ang boses na ito. Kabanata 1017 Takeover. Lumingon ang lahat at nakita si Zhou Zikyong at ang kanyang maid na si Hua Qin na nakatayo sa labas ng pinto na nakatingin sa lahat na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lumabas si Yuli at sa halip ay nagtanong, bakit biglang pumunta dito si Miss Zhou? Hinawi ni Zhou Zikyong ang kanyang mahabang buhok at sinabing, nabalitaan ko na ang Kuja Cloth Store ay nagsimulang magbenta ng mga sanitary napkin tulad ng sa amin. Ang aming cloth shop ay walang pasok sa ngayon, kaya pumunta ako upang tingnan. Sa oras na ito, may nagsabi, ang lalaking ito na nagngangalang ko ay hindi kasing husay ng iba. Halatang si Zhou Jiabo ang may ideyang manahin ng mga sanitary napkin, ngunit ang lalaking nagngangalang ko ay kinopya agad si Zhou. Jiabo Fang, napakawalan jiya. Oo, walang hiya talaga. Ikanaway ni Zhou Zikyong ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, ang mga bagay na ito ay talagang napakasimple. Kahit na hindi ito ginawa ng ating Zhou Jiabo Fang, maaaring may Li Jiabo o Liu Jiabo sa hinaharap. Kung gagawin ito ng workshop, hindi ito maituturing na plagiarism ni Master Ku. Pagkatapos ay inibon niya ang paksa at sinabi, ang mga sanitary napkin ng aming pagawaan ng tela ng Jojia ay hindi lamang gawa sa cotton na tinahi sa tela ng cotton, magagawa natin iyon. Ang pangunahing teknolohiya ay pagdidisinfekta, na maaaring magligtas sa mga kababaihan mula sa mga problema sa pangangati. Bagamat ang Kuja Clothing Store ay nagsimula na ring magbenta ng mga sanitary napkin, hindi ko alam kung sila ay kumuha ng disinfect. Ang mga malas ay ang mga kapatid na babae sa Rosehouse City, kaya gusto kong ipaalala sa iyo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumahimik ang lahat. Hindi na kailangang husgahan ng mga tagalabas ang antas ng Joji Bufang at Kuja Baswang. Ngayon ay maaari mong sabihin sa isang sulyap. Ang Kuja Cloth Shop ay nais lamang kumita ng pera, ngunit hindi ginagarantiyahan ang kalidad. Dahil dito, may nangyari, at pinili ng may-ari ng Kuja Cloth Shop na direktang tumakas. Nakakaloka talaga ang ganitong klase ng black-hearted shop. Sa kabilang banda, hindi lamang sinisisi ni Miss Zhou mula sa Joji Cloth Shop ang Kuja Cloth Shop para sa plagiarism, ngunit nagmamalasakit siya sa mga kababaihan ng Rosehouse. Sa gayong puso, ang Joji Cloth Shop ay nararapat na maging mas maunlad. Matapos marinig ito, ngumiti si Yuli ng alanganin. Napakahusay ni Ms. Zhou sa paghula ng mga bagay-bagay. Hindi ko inaasahan na nahulaan niya ng maaga ang ganitong bagay. Ngunit, huli na ang lahat. Kaya sinabi ni Yuli sa lahat ang nangyari at ang kwento ng may-ari ng kuswang na kinumpiska si Kuja Byuzuang. Napabuntong hininga si Zhou Zikyong matapos itong pakinggan minsan. Nako, mukhang huli na ang lahat. May panghihinayang sa kanyang sinabi. Ang eksenang ito ay nahulog sa mata ng lahat. Hindi lamang sila nagkaroon ng mas magandang impresyon kay Zhou Jiabufang, ngunit nahihiya din sila sa kanilang sarili sa paulit-ulit na pagsuporta kay Kuja Baswang para sa kapakanan ng pakinabang. Sa oras na ito, maraming tao ang lihim na nangakong susuportahan si Zhou Jiabufang anuman ang mangyari sa hinaharap. Ngayon na ang usapin ay isang foregone conclusion, Zhou Zikyong ay hindi gustong manatili pa rito, kaya ipinaalam niya kay Yuli at naghanda na umalis. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Yuli, Miss Zhou, dahan-dahan. Nangako lang ako sa iyo na kapag nakakita ka ng angkop na mga ngalakal, ibibigay mo ang Kuja Clothing Store at hahayaan ang bagong tindahan na magbayad ng buwanang pera sa lahat na pag-isipan ko na. Sa isang bilog, ang tanging makakapagtanggal sa Kuja Cloth Shop sa Rosehouse City ay ang iyong Joji Cloth Shop. Ms. Zhou, hindi mo ba iniisip iyon? Naningkit ang mga mata ng lahat nang marinig ito. Upang sabihin na ang isa sa mga pinakamahusay na mga ngalakal sa lungsod ng Rosehouse ay walang iba kundi ang Joji Cloth Factory. Syempre, ito ay tumutukoy sa orihinal na Joji Cloth Factory. Sa nakalipas na mga buwan, dahil sa malisyosong kompetisyon mula sa Kuja Cloth Factory, ang Joji Cloth Factory ay matagal nang nawala. Ngunit ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Ang Joji Cloth Shop pa rin ang pinakamalaking mga ngalakal ng tela sa Rosehouse City. Walang mas angkop kaysa sa kanila na kumuha ng Kuja Cloth Shop. Matapos itong marinig ni Zhou Zikyong, agad siyang ngumiti at umiling. Mataas ang tingin ni Gobernador Yu sa ating Joji Cloth Factory.
Kung ito ay katulad ng dati, binili na sana ni Zikyong ang Kuja Cloth Factory nang walang pag-iisip na palawakin ang laki nito. Ngunit alam ng lahat na mahirap gawin ngayon ang negosyo. Matagal nang nanghina si Zhou Jiabufang. Gusto man niyang makuha ito, wala siyang kapangyarihan at walang puhunan. Nang marinig ni Yuli ang pagtanggi ni Zhou Zikyong, ang mga nanunood ay nabalisa muna. Ms. Zhou, mahirap ang negosyo ng Zhou Jie Cloth Shop dahil sadyang ibinaba ng lalaking may apelyidong Ko ang presyo ng cotton padded na damit. At lahat ay mangmang at hindi alam kung ano ang mabuti o masama, kaya pumunta silang lahat sa Kuja Cloth Shop, kaya naman mahirap ang Zhou Jie Cloth Shop business. Kung ang Kuja Cloth Factory ay tiyak na mapapaunlad ng Cloth Factory ang Kuja Cloth Factory. Sa kasikatan ng Zhou Jie Cloth Factory na nagbebenta ng mga sanitary napkin ngayon, kahit na hindi makuha ang Kuja Cloth Factory, mababalik pa rin ng village ang dating nangungunang posisyon nito sa Rosehouse City. At gagamitin ng Zhou Jie Cloth Factory ang pagkakataong ito para makakuha ng Kuja Cloth Factory, na tiyak na gagawing mas malakas pa. Miss Zhou, hanggat ang Zhou Jie Cloth Factory ay handa na bumili ng Kuja Cloth Factory. Hindi kami nagmamadaling humingi ng buwan ng pera na utang sa amin ng Zhou Jie Cloth Shop ngayon. Kapag bumuti na ang negosyo ng Zhou Jie Cloth Shop, hindi na kami magmamadaling ibigay sa amin ang buwan ng pera. Natural na taga Kuja Cloth Shop ang nagsalita. Itong mga clerk na ito talaga ang pinaka-nababalisa ngayon. Sino sa Rosehouse City ang hindi nakakaalam tungkol sa mga sanitary napkin ng Zhou Jie Cloth Factory? At kung ang Kuja Cloth Shop ay bumagsak at ang Zhou Jie Cloth Shop ay hindi pumalit, sino ang maglalakas loob na kunin ang negosyo? Kung walang pumalit sa oras na iyon, hindi lamang nila makukuha ang kanilang orihinal na buwan ng pera, sila ay mawawalan ng trabaho mula ngayon, at ang kanilang hinaharap na buwan ng pera ay mawawala. Kaya't anuman ang mangyari, umaasa silang lahat na si Zhou Jiabufang ang pumalit. Ito. Nag-aalangan pa rin si Zhou Zikyong. Sa oras na ito, sinabi ni Yuli, Miss Zhou, huwag kang mag-alala, ako ang gumagawa ng desisyon. Hanggat handa kang kunin ang Kuja Cloth Store, maliban sa pagbabayad ng buwanang bayad sa mga clerk na ito, wala kang pakialam sa ibang pera. Maaari itong gumana. Ganun ba? Tanong ni Zhou Zikyong, nakatingin kay Yuli, at sabay na iniskan ang mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang may-ari ng Kushuang ay nangako sa kanila na magbabayad ng 10 beses sa perang ibinayad nila para sa gamot. Okay, siguradong okay. Ang madaling sumagot ay ang mga clerk, habang ang iba ay piniling manahimik. Nang makita ito ng mga clerk, agad silang hindi nasiyahan, bakit hindi ka pumayag? Bagamat talagang may problema sa mga sanitary napkin ng Kuja Cloth Store, hindi ka gumastos ng 1 sentimo, at binayaran mo pa ang 10 sa bawat pekeng isa, kaya't nakakuha ka ng napakaraming pera. Hindi ba magandang gamitin ang perang ito para makabili ng gamot na inchik? Ang Zhou Jie Cloth Shop ay hindi na muling magbebenta sa iyo ng kahit ano. Narinig kong sabi ng clerk. Medyo nahiya ang lahat sa akusasyon, lalo na nang mabalitaan nilang hindi na magbebenta ng mga bagay sa kanila ang Zhou Jie Cloth Shop. Sinong nagsabing hindi tayo pumayag? Wala ka man lang sinabi, di ba ibig mong sabihin hindi tayo pumayag? Tinatawag namin itong acquiescence, naiintindihan mo ba? Pagkatapos marinig ito, muling nagsalita. Buhok at sinabing, nabalitaan ko na ang Kuja Cloth Store ay nagsimulang magbenta ng mga sanitary napkin tulad ng sa amin. Okay, siguradong okay. Ang madaling sumagot ay ang mga clerk, habang ang iba ay piniling manahimik. Nang makita ito ng mga clerk, agad silang hindi nasiyahan, bakit hindi ka pumayag? Bagamat talagang may problema sa mga sanitary napkin ng Kuja Cloth Store, hindi ka gumastos ng 1 sentimo, at binayaran mo pa ang 10 sa bawat pekeng isa, kaya't nakakuha ka ng napakaraming pera. Hindi ba magandang gamitin ang perang ito para makabili ng gamot na inchik? Ang Zhou Jie Cloth Shop ay hindi na muling magbebenta sa iyo ng kahit ano. Narinig kong sabi ng clerk. Medyo nahiya ang lahat sa akusasyon, lalo na nang mabalitaan nilang hindi na magbebenta ng mga bagay sa kanila ang Zhou Jie Cloth Shop. Sinong nagsabing hindi tayo pumayag? Wala ka man lang sinabi, di ba ibig mong sabihin hindi tayo pumayag? Tinatawag namin itong acquiescence, naiintindihan mo ba? Pagkatapos marinig ito, muling nagsalita si Yuli, Ms. Zhou, sa tingin ko ang iyong Zhou Jie Cloth Shop ay dapat kumuha ng Kuja Cloth Shop, kung ano ang gusto ng mga tao. Siyempre, ang Kuja Cloth Shop ay dati nang may utang sa mga clerk na ito ng buwan ng pera, pati na rin ang kanilang mga buwan ng pagbabayad sa hinaharap. Kailangan mo pa ring sagutin ang responsibilidad. Kabanata 118 Basura. Okay. Itinulak ni Zhou Zikyong ang kanyang buhok at tumawa, dahil sinabi ng lahat, kung gayon mas gugustuhin kong sundin ang iyong mga utos ng may paggalang, at dahil kinuha ng Zhou Jie Cloth Shop ang Kuja Cloth Shop, lahat syempre kailangan kong bigyan siya ng buwan ng pera, ngunit. Matapos marinig ito, lahat ay napabuntong hininga at nag-concentrate.
Bagaman ang Jojie Cloth Factory ay hindi makapagbigay ng pera upang bayaran ang iyong tradisyonal na Chinese na gamot, ang Jojie Cloth Factory ay maaaring mangako na maaari mong bawiin ang mga sanitary napkin na binili mo sa Kuja Cloth Shop, at pagkatapos ay ibibigay ito sa iyo ng Jojie Cloth Factory. Ano sa palagay mo ang pagpapalit nito ng aming mga sanitary napkin? Natapos magsalita si Jo Zikyong, at nanatiling tahimik ang bulwagan. Dapat alam mo na lahat ng naruroon ay naghahanap ng mura noon. Hindi bababa sa 10 sanitary napkin ang binili, at kasing dami ng 40 o 50. Siyempre, ngayon lang sila nagbayad ng 10 para sa peke, at malaki ang naibalik nila. Akala nila noong una ay kapag naubos na ang mga sanitary napkin na ito, kakailanganin nilang gumastos ng pera para makabili ng mga sanitary napkin mula kay Jojie Bufang. Ngunit ngayong nangako si Jo Zikyong na papalitan sila ng libre, katumbas na ito ng pagkuha nila ng mga sanitary napkin mula kay Jojie Bufang ng libre. Napakagandang bagay. Kaya't saglit silang natulala, at pagkatapos lamang nilang bumalik sa kanilang katinuan ay tinawag kanilang lahat, halika. Mabuti. Gaya ng inaasahan kay Miss Jo. Ang Jojie Cloth Shop ay talagang isang matapat na negosyante. Dahil dito, lagi kong susuportahan ang Jojie Cloth Shop sa hinaharap. Hindi lamang natin sinusuportahan ang ating sarili, dapat nating pakilusan ang lahat sa ating paligid na gawin ito. Suportahan ang Jojie Cloth Shop. Pagkatapos nito, ibinigay ni Yuli ang land deed ng Kuja Cloth Shop kay Jo Zikyong, at pagkatapos ay hiniling ni Jo Zikyong sa mga clerk na palitan ng plate ng Kuja Cloth Shop. Mula noon, walang Kuja Baswang sa Ross House City. Mansion ni Prince Yu. Nang lumabas si Prince Yu sa Kuja Baswang, nakaramdam siya ng kaunting antok. Sa katunayan, hindi niya maaaring isuko ang may-ari ng Ku Village, o ang Ku Family Village. Nabigo ang mga sanitary napkin, ngunit ang mga damit na may cotton padded ay hindi. Kahit na magpatuloy ang digmaan sa presyo sa hinaharap, hindi sila matatalo ng Jojie Clothing Factory. Bukod dito, ang hilaw na materyales ng mga sanitary napkin ay cotton, at ang angguo ay kasalukuyang may gawa lamang na cotton sa Jingxi, at ito ay nasa kamay pa rin ng kanyang tiyuhin, si King Jin. Sa makatuwid, kahit na sikat ang mga sanitary napkin ng Jojie Cloth Factory, hindi ito ibebenta ng matagal. Sa makatuwid, hanggat ang Kuja Cloth Shop ay naiwang buhay, ang Jojie Cloth Shop ay ibababa ng maaga o huli. Ngunit pinili niyang makipaghiwalay kay Master Ku, sa totoo lang para sa sarili niyang mga dahilan. Pagkapasok niya sa mansyon, lumapit si Haring Yu. Paano ito hinahawakan? Ayon sa kagustuhan ng ama, pinutol ko ang relasyon kay Kuja Baswang, at hindi na ako makikialam sa negosyo ni Kuja Baswang mula ngayon. Tumango si Haring Yu pagkatapos marinig ito, sa totoo lang, kung patuloy tayong magpumilit, ang Kuja Clothing Store ay maaaring hindi kalaban ng Jojie Clothing Factory, ngunit hindi na tayo makapaghintay, at ang iyong tiyuhin ay hindi na makapaghintay pa. Kahapon ng gabi, ang iyong tiyuhin na si Feige ay pumanaw. Libro, ang kanyang plano ay umabot na sa pinakamahalagang sandali. Sa pinakahuli ng 1.5 buwan, ang kanyang plano ay ganap ng mailulunsad. Sa oras na ito, si Jingzi ay dapat na malayo sa Jingzhou hanggat maaari, kaya hindi na siya maantala pa sa Roshao. Well, alam ko, dapat tayong tumuon sa pangkalahatang sitwasyon. Prinsipe. Hindi alam ni Yu ang lahat tungkol sa plano ni King Jin, ngunit narinig niya ang ilan dito mula kay King Yu. Bukod sa nabigla rin siya. Excited. Sapagkat kapag nagtagumpay ang planong ito, ang kanyang pagkakakilanlan ay sasailalim sa mga pagbabago sa lupa. Sa oras na iyon, si Jojie Bufang, Jingzi at Jo Zikyong ay mawawala ng tanong. At wala siyang lakas ng loob na suwiin ang kanyang ama at ang kanyang imperial na tiyuhin. Kaya naman pinili niyang sumuko kay Master Ku. Tuwang-tuwa si Haring Yu nang makitang naiintindihan ni Prinsipe Yu ang pangkalahatang sitwasyon. Sinasabi ko pa rin ang sinabi ko, hindi mo lang makikita ang mga immediate benefits kapag gumagawa ng mga bagay-bagay. Oo, ama. Mabilis na tumango si Prince Yu. Aalis na sana si Haring Yu, ngunit hindi niya nakalimutang sabihin, batay sa aking pagkaunawa kay Ku Wenlong, tiyak na hindi siya susuko. Kapag muli siyang lumapit sa iyo, dapat mong linawin sa kanya na hindi ka na muling makikialam, at payuhan mo rin siyang bitawan mo siya sa lalong madaling panahon upang makatipid ng oras. Tumango si Prince Yu at pinanood si Haring Yu na umalis. Sa sandaling bumalik siya sa harap na bulwagan, dumating ang kanyang mga katulong upang sabihin sa kanya na kinuha ng Jojie Cloth Shop ang Kuja Cloth Shop nang hindi gumastos ng kahit 1 sentimo. Nang marinig ito, nagalit si Prinsipe Yu kahit na nakatingin siya sa malayo, at binasag ang baso ng tubig sa kanyang kamay. Abay talo. Kahit na ayaw niya sa napakalaking Kuja Baswang, kailangan pa rin niyang ibenta ito sa mataas na presyo. Ngunit ang pinangalan ng Jing ay napakamura, 1 talunan, siya ay talagang 1 talunan. Hinihintay na matapos ang pagmumura ni Prinsipe Yu. Nakatayo pa rin sa isang tabi ang katulong. Nang makita ito ni Prinsipe Yu, sumimangot siya at sinabing, bakit hindi ka bumaba? Kamahalan, ang guro ng Kushuang ay nasa labas ng pinto at humihingi ng madla. Hayaan mo siyang lumabas. Oo, kamahalan. Sandali lang. Pagkalabas ng katulong ay muli siyang hinarang ni Prinsipe Yu.
Papasukin mo siya. Maya-maya, pumasok si Master Ku. Bagamat sumuko sa kanya si Prinsipe Yu at ibinigay niya si Kuja Baswang, sa huli ay kailangan niyang maghanap buhay sa lungsod ng Roshao, kaya dumating pa rin ang may-ari ng Kushuang. Alam niya na si Crown Prince Yu ay may malalim na pagmamahal para kay Zhou Ziqiong. The reason why he gave up on him so simply this time ay may mga tinatagong sekreto, pero hindi niya lang sinabi sa kanya. At alam din niyang malaki ang plano ni King Yu at King Jin. Hanggat nakayakap pa rin siya sa kondongan ni Prinsipe Yu, kapag naging big deal na si Haring Jin at nakuha ni Prinsipe Yu si Zhou Ziqiong, magagawa pa rin niyang bawiin si Kuja Buzuang. Zhou Jia Bufang ay walang exception. Kaya eto siya, Prinsipe. Pa. Nakangiti lang niyang sabi, nang makita niyang nagmamadaling umakyat si Prinsipe Yu na may galit sa mukha at sinampal siya ng 5 o 6 na beses sa mukha. Ang kawawang may-ari ng Kushuang, na hindi pa bata sa simula, ay binugbog ng mga clerk kalahating oras na ang nakalipas, ngunit muli siyang nasusulan pagdating niya sa mansyon ni Prinsipe Yu. Kamahalan, ito. Bang. Nang marinig ang sinabi nito ay lalong nagalit si Prinsipe Yu kaya sinampal niya ito ng 3 beses. Mabilis na tinakpan ni Master Ku ang kanyang mukha, muling nagsuri sa kanyang puso. Sa pag-aakalang si Prinsipe Yu ay may sapat na kaalaman at malamang na alam niya na kinumpista niya si Kuja Baswang, kaya galit na galit siya kung tutusin, labis niyang pinaghirapan si Kuja Baswang. Kaya dali-dali niyang ipinaliwanag, kamahalan, hindi ko po talaga kasalanan. Ang buwan ng sweldo ng mga clerk na iyon kasama ang pilak na babayaran ay umabot sa isang maliit na 3,000 tael. Walang pilak sa kwenta ng tindahan ng tela upang mabayaran, kaya kailangan kong magbayad. Kumpiskahin ito sa gobernador. Talo ka. Lalong nagalit si Prinsipe Yu matapos marinig ito, wala kang pera. 3,000 tael na pilak lang. Sa tingin mo ba ay bobo ka sa mga taong ito? Magkano ang ibinawas sa account, hindi mo alam. Kabanata 1,019 na stupid pig. Talagang hindi inaasahan ni Pig Zuangzoku na ang kanyang paraan ng palihim na pagbabawas ng pera ay napakabanayad. Paano ito natuklasan ni Prinsipe Yu? Dinilaan lang niya ang kanyang mukha at sinabing, kamahalan. Sa totoo lang, ipinagkait ko ang pera para lang sa mga emerhensya. Bagaman kinumpiska ko si Kuja Baswang, tiyak na walang handang pumalit sa oras na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, kamahalan kung lalapit ka at makipagpayapaan kay Gobernador Yu, maaari mong tabyusan ang Kuja Baswang na nayon sa napakababang halaga ng tela. Sa puntong ito, hindi napansin ng may-ari ng nayon ng pamilyang Ku na ang mukha ni Prinsipe Yu ay naging ganap na madilim, ngunit patuloy niyang sinabi. Sumasayaw ang mga kilay. At sa oras na iyon, hindi na namin kailangang bayaran ang gastos sa pagbili ng tradisyonal na gamot na Chino, lalo na ang pagbibigay ng buwanang pagbabayad sa mga clerk na iyon tanggalin lang sila at palitan ng bagong grupo ng mga tao. Sa puntong ito, muling nag-isip ang may-ari ng Kushuang. Ang paraan ng pagbugbog sa kanya ng mga clerk na iyon hanggang sa mamatay ngayon ay nangangati ang kanyang mga ngipin sa puot. Ikaw. Kinagat ni Prinsipe Yu ang kanyang mga ngipin. Sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, siya ay tumawa sa galit, anong hanggal na baboy. Natigilan si Master Ku saglit, at ngayon lang naisip ang kanyang plano. Pagkatapos suriin ito muli, nararamdaman ko pa rin na ito ay hindi nagkakamali, ngunit bakit mukhang hindi pa rin kumbinsido si Prinsipe Yu. Sa oras na ito, si Prince Yu ay tamad na kumilos, ngunit habang tinitingnan niya si Master Ku, lalo siyang nagagalit. Humakbang siya at sinipa siya ng malakas sa tiyan, isa kang hanggal na baboy, at gusto mo pa ring patayin ang pamilya ko. Saan natubos ang Baswang? Alam mo bang wala na si Kuja Baswang ngayon? Ang may-ari ng Kushuang ay bumangon mula sa lupa, nakatitig sa mga inosenteng mata, halatang hindi naiintindihan. Sumugod si Prinsipe Yu at muli siyang sinipa. Nagawa ni Master Ku na bumangon, ngunit sinipa siya sa lupa sa isang kisap mata. Noong una ay gusto niyang magpumiglas na bumangon muli, ngunit naisip niya, baka masipa na naman siya kapag bumangon siya. Halika, hindi ba't masarap itong nakahandusay sa lupa? Humiga ka lang dyan at huwag kang gagalaw. Naiinis na sinabi ni Prinsipe Yu, kinumpis ka mo ang Kuja Cloth Village, at binili ni Zhou Ziqiong ang Kuja Clothing Village. At salamat sa iyong tanggang baboy, hindi man lang siya nagbayad ng kahit 1 sentimo. Nakakamangha ka talaga, kahit na hindi mo nakikita ang mga bitag ng ibang tao, ngunit masaya kang tumalon dito. Hindi ka tanga, sino? Paano, posible ba ito? Sa oras na ito, si Zuangzo ay ganap na natigilan. Hindi niya talaga inaasahan ang antas na ito. Pagkatapos ng lahat, sa nakalipas na 2 araw, siya ay binugbog ni Song Dalo mula sa Zaifang, isa pa ng isang clerk, at ngayon siya ay binugbog ni Prinsipe Yu. Ang kanyang ulo ay umiinit at ang kanyang utak ay hindi malinaw. Baka normal lang ang iniisip niya. Naiintindihan ko ang mga bagay na hindi ko maintindihan ngayon. Gayunpaman, pagkatapos mahawakan ni Crown Prince Yu, bigla siyang nagising. Ang Kuja Cloth Factory ay nakuha ng Zhoujie Cloth Factory, at ang cotton sa kanilang bodega ay kabilang din sa pamilya Zhou. Mapapalawak lamang ng pamilyang Zhou ang kanilang sukat sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang Kuja Cloth Factory, at matatag na pagsamahin ang kanilang posisyon sa Roshao, na ginagawa itong mas hindi nagkakamali sa hinaharap.
Naisipan niyang bumalik sa loob ng ilang araw. Sa pag-iisip nito, gusto ni Master Kushuang na umiyak ng walang luha. Kamahalan, kailangan mo akong tulungan. Tulungan mo ako. Oo nga pala, mayroon ding Haring Jin. Hanggat nagtagumpay si King Jin, pabayaan ang tindahan ng tela ng pamilya Zhou, kahit sa mundong ito. Bang. Kushuang gulong-gulo ang isip ng Master, at casual siyang nagsalita, direktang sinabi kay Prince Jin. Sa sobrang gulat at galit ni Prinsipe Yu ay sumugod siya at sinampal siya ng 2 sampal. Kamahalan, nagkamali ako. May mga bagay na masasabi, at may mga bagay na hindi masasabi. Buti na lang at wala ang tatay ko ngayon, kung hindi, sa ilang salita mo lang, pinatay ka na ng tatay ko. Naniniwala ka ba? Mabilis na tumango si Master Ku, pinagpawisan siya ng malamig. Malaki nga ang pagkakamali niya, at hindi niya nakalimutang tumango ng sabay. Salamat, kamahalan, maraming salamat, kamahalan. Umalis ka rito. Kung maglakas loob kang magsalita ng walang kaparirikon sa hinaharap, mag-ingat ka. Kamahalan, ang Ku family boss Huang na iyon. Ang maldito na Ku family boss Huang na iyon. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa mansyon ni Prinsipe Yu. Naiintindihan mo ba? Kung maglakas loob kang bumalik, o kung manggahas kang banggitin muli ang bahay ni Prince Yu, mag-ingat ka. Sa oras na ito, alam ni Village Master ko na siya ay ganap na sumuko, at hindi na siya makakabawi. Hindi ko maiwasang malungkot. Nang malapit na siyang madapa palabas ng pinto, ang sarkastikong boses ni Prinsipe Yu ay nagmula sa likuran. Ang isang basurang tulad mo, gusto mo pa ring talunin si Zhou Gui. Anong panaginip? Ang mga salitang ito ay parang isang matalas na talam, na tumatama sa puso ng may-ari ng nayon. Siya ay natutulog sa loob ng maraming taon para lamang talunin si Zhou Gui para mawala ang kanyang masamang kalooban. Muntik na siyang magtagumpay, ngunit sa huli ay tuluyan siyang natalo at tinawag siyang basura sa huli. Nakaramdam siya ng kawalang kasiyahan. Ang master ng Kushuang ay lumabas sa mansyon ni Prince Yu na may time na ekspresyon at naikuyom ang kanyang mga kamao. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa daan, iniisip ang maraming bagay sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya ng ganito, hindi niya namalayang nakarating siya sa pintuan ng Kujia Boss Huang. Siyempre, sa oras na ito, ang plaka sa pintuan ng Kujia Boss Huang ay tinanggal, at pinalitan ng plaka sa pintuan ng Zhou Jia Bufang. Kinailangan lang ng kalahating oras para mapalitan ang plaka ng pinto. Sa oras na ito, lubos na naniniwala si Master Ku na siya ay talagang pinagbabalak laban. Kahit ayaw niyang gawin iyon, alam din niyang makakadagdag lang sa biro ang pagtakbo para maghanap ng makakatalo sa kanya sa oras na ito. Si Master Ku ay napuno ng puot at tahimik na naikuyom ang kanyang mga kamao. Wala na siya ngayon, lalo na yung motivation na ipinipilit niya for so many years, kaya feeling niya, may dapat siyang gawin. Sa pag-iisip nito, nagdilim ang kanyang mga mata. Pero may mga bagay na nagagawa lang ng patago, kaya tatalikod na sana siya at babalik, wala sa paningin at wala sa isip. Sa sandaling lumingon ako, narinig ko ang isang pagsabog ng ingay na nagmumula sa Kujia Cloth Shop. Hindi, dapat itong tawaging Zhou Jia Cloth Shop sa oras na ito. Lumingon ang may-ari ng Kushuang at nakita ang isang pamilyar na mukha na itinulak palabas mula sa loob, na nagmumura pa rin. Nagmumura man siya ay napakaraming tao sa kabila kaya hindi na siya naglakas loob na gumawa ng ibang galaw. Nagmura siya saglit saka tumalikod. Boss Go. Lord Ku, may-ari. Si Boss Go ang pinalayas. Siya ay dinala sa bilangguan, at walang nagtanong sa kanya. Nakulong siya ng 2 o 3 araw at pagkatapos ay pinalaya. Pagkalabas ng kulungan, lalo pang naagrabyado si Boss Go habang iniisip ito, kaya agad siyang pumunta sa Kujia Clothing Village, handang humingi ng pera. Logically speaking, nakipagnegosyo siya kay Zhou Jia Bufang sa loob ng napakaraming taon at nagkaroon ng ilang pagkakaibigan. Kung ang may-ari ng Kushuang ay hindi nangako ng mga benepisyo sa pagkukunwari ni Prinsipe Yu, paano niya napiling makipaghiwalay kay Zhou Jia Bufang? Ngayon ang pera mula kay Zhou Jia Bufang ay hindi na babalik, at hindi siya nang ahas na pumunta kay Prinsipe Yu upang humingi ng pera, kaya't maaari lamang siyang pumunta sa Kujia Boss Huang. Ngunit pagdating niya sa Kujia Cloth Village, natuklasan niya na ang Kujia Cloth Village ay naging Zhou Jia Cloth Factory. Wala ng Kujia Cloth Village sa Rosehouse City. Kaya saan niya ibebenta ang kanyang magaspang na tela sa hinaharap? Ang mentalidad ni Boss Go ay tuluyan ng bumagsak, kaya ang tanging gusto niyang gawin ngayon ay bayaran ang mga benepisyo kasama si Zhuang Ko. Kabanata 1020 Samahan ng ika-6 na kapatid na babae. Tumalikod si Boss Go matapos tawagin. Hindi niya ito nakilala sa unang tingin, dahil nabugbog ang master ng Kushuang hanggang sa tuluyang nawala ang kanyang orihinal na hitsura. Matapos makumpirma na ang lalaking ulo ng baboy, sa kanyang harapan ay ang may-ari ng Kushuang, si Boss Go ay tumakbo palapit sa kanya na parang baliw at hinawakan siya sa leeg. Bayaran mo ako, ibigay mo ang pera ko. Hayaan mo muna. Matagal na nagpumigla si Mr. Ku. Sa huli, salamat sa awa ni Boss Go, maaari na siyang masakal hanggang mamatay. Ubo. Ang may-ari ng Kushuang ay umubo ng malakas ng ilang beses, at pagkatapos ay nagsabi, Boss Go, naiintindihan ko ang iyong kalooban, ngunit nakita mo rin na ako ay mas masahol pa kaysa sa iyo.
Kahit papaano ay mayroon ka pa ring pabrika ng tela, ngunit ako ngayon kahit ang pabrika ng tela ng Kuja ay wala na. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng pabrika ng tela? Na-offend ko na ang Georgia Cloth Factory, at hindi na ako makakapagbenta ng magaspang na tela sa kanila, kaya kanino ko pa ito ibebenta? Ang pabrika ng tela ni Boss Go ay ang pinakamalaking sa Rosshouse City, at ang pinakamalaking tindahan ng tela sa Rosshouse City ay Georgia Cloth Factory at Kuja Cloth Factory lamang. Ngayon ang Kuja Cloth Factory ay nakuha ng Georgia Cloth Factory. Mula ngayon, ang Georgia Cloth Factory ay nasa Rosshouse City. Mag-isa lang si Jayufang sa pamilya. Kung hindi binili ng Georgia Cloth Shop ang magaspang na tela ni Boss Go, ang kanyang magaspang na tela ay karaniwang hindi ibebenta. Kaya't muli niyang sinabing mabangis, kung hindi mo sinabi na paprotektahan ako ni Prinsipe Yu, hindi ko gagawin ito. Hindi ko nakikita si Prinsipe Yu, ngunit ikaw dapat mong bigyan ako ng pera. Ngayon Boss Go wala ng pag-asa para sa hinaharap, kaya mayroon siyang mentalidad na itigil ang pagkawala sa oras, at makakakuha siya ng kaunti kung kaya niya. Inilibot ni Master Ku ang kanyang mga mata at sinabing, tiyak na paprotektahan tayo ng prinsipe. Walang duda tungkol dito. Bukod dito, sa tingin mo ba kahit gaano pa kalakas si Georgia Bufang, maaari pa rin itong maging kasing kapangyarihan ng mansyon ni Prince Yu? Nag-isip sandali si Boss Go, silent. Nang makitang pinatatag niya si Boss Go, ngumiti si Master Ku at sinabi din ng prinsipe. Sa puntong ito, matagumpay na natapos ni Jingzi ang gawain. Ang Kuja Cloth Shop ay bumagsak, ngunit ang Georgia Cloth Shop ay nakakuha pa rin ng isang alon ng mga puso. Mula ngayon, wala nang makakalaban ng Georgia Cloth Shop sa Rosshouse City. Parehong maayos ang takbo ng opisina ng pahayagan ng Dan at Wenxiangju, kaya noong gabing iyon, nagdaos ng isa pang piging si Jingzi sa Wenxiangju. Ito ay isang tunay na piging ng pagdiriwang. Magkasama ang mga clerk mula sa opisina ng pahayagan at tindahan ng tela ng Georgia, habang magkasama sina Jingzi at Zhou Zikyung at ang kanyang mga babae. Gayunpaman, dahil masaya siya, tumakbo si Jingzi sa ibang mga mesa at uminom ng maraming alak kasama si Chen Jianan at ang iba pa. Iniulat din sa kanya ni Chen Jianan na nag-recruit siya ng ilang talento sa Rosshouse City para sumali sa pahayagan nitong mga nakaraang araw, at nagsimula na silang maging pamilyar sa kanila. Sa operating procedures ng dyaryo, kahit umalis sila, nakakasigurado sila. Nang marinig ito, alam ni Jingzi na oras na para umalis. Sabi nga sa kasabihan, lahat ay lasing maliban kung sila ay lasing. Pagkatapos maglakad-lakad sa ibaba at bumalik sa itaas, si Jingzi ay lasing na. Pagpasok sa silid, nakita ni Jingzi sina Zhang Xiaoyu, Mu Qingren at ang master at apprentice ni Wang Yingqiu na nakaupo sa tabi ni Zhou Zikyung. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi sa paligid niya, ngunit ang mukha ni Zhou Zikyung ay namumula pa rin. Nang makitang bumalik si Jingzi, commandant ang tatlong babae kay Zhou Zikyung. Itinaas ni Zhou Zikyung ang kanyang mga mata at sinalubong ang mga mata ni Jingzi, at agad na ibinaba ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay lalong namula. Tapos ka na bang uminom sa kanila? Oo, mayroon ka. Lumakad si Jingzi at nagsali ng isa pang baso, Xiaoyu, masaya ako ngayon, uminom din tayo. Ang Wenxiangju ay maaaring maging matagumpay nang wala. Salamat lang kay Xiaoyu. Ngumisi si Zhang Xiaoyu at sinabing, pakiusap, itigil mo na ang pagpuri sa akin. Wenxiangju man o The News Agency, ang tagumpay ni Xiaoyu ay dahil sa mga ideya ni Xiangang. Nakumpleto na ang nakatalagang gawain. Kung may pumalit sa akin, tiyak na magagawa niya ito. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Nagsumikap ka sa mga araw na ito, nakikita nating lahat. Para kay Zhang Xiaoyu, bagamat ito ang kanilang unang pakikipag-ugnayan kamakailan, ngunit napakabuti ng pakiramdam ni Mu Qingren para sa kanya. Dahil natuklasan ni Mu Qingren na talagang nagmamalasakit si Zhang Xiaoyu kay Jingzi. Kapag wala si Jingzi sa tindahan tuwing weekdays, magtutuon siya ng pansin sa negosyo at malulutas niya ang maraming alalahanin para kay Jingzi. Ito lamang ay kahanga-hanga. Kaya pagkatapos marinig ang sinabi ni Zhang Xiaoyu, humakbang si Mu Qingren at hinawakan ang kanyang kamay. Paanong pinupuri din ako ni Sister Qingren? Ito ay dahil nararapat kang papuri. Nang lumapit din si Wang Yingqiu at sinabi ito, ibinuka ni Zhang Xiaoyu ang kanyang bibig at hindi nakaimik. Nang makita ito, ngumiti si Jingzi at sinabing, okay, alam kong nagsusumikap kayong lahat kamakailan, kaya sabay tayong uminom, okay. Hindi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sabay na tumanggi ang tatlong babae. MS Sir, hindi ko na nareconcile ang mga account ni Wenxiangju nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi na makakainom si Xiaoyu at kailangang bumaba at i-reconcile ang mga account. Tumayo si Zhang Xiaoyu at sinabi, oo, hindi ako gaanong nakakabalik sa pavilion ngayon. Gabi na ngayon, kaya kailangan kong bumalik. Tumayo din si Mu Qingren. Ibinaling ni Jingzi ang kanyang atensyon kay Wang Yingqiu, siguradong okay ka lang, tama ba? Sapat na ang master sa pavilion. Ako. Saglit na nag-isip si Wang Yingqiu, pagkatapos ay tinakpan ang kanyang ulo at sinabing, nako, uminom lang ako pagkatapos ng ilang inumin, medyo lasing na ako at medyo nahihilo. Hayaang ibalik ako ni master sa pavilion.
Tumingin si Jingzi kay Zhang Xiaoyu, pagkatapos ay kay Mu Qingren, at pagkatapos ay kay Wang Yingqiu. Palagi niyang nararamdaman na sinasadya nila ito. Kaya't sinadya rin niyang sabihin, okay, pagkatapos ay ibabalik muna kita sa Waxian Pavilion. Hindi. Agad na tumanggi si Mu Qingren. Hinawakan din ni Zhang Xiaoyu ang kamay ni Jingzi at sinabing, MS Sir, marami kaming nainom na tatlo na magkakapatid ngayon lang. Kung gusto ng asawa ko uminom, maaari mong inumin si Sixth Sister. Ni hindi man lang nahawakan ni Sixth Sister ang isang patak ng alak ngayon. Ibinuka ni Zhou Ziqiong ang kanyang bibig at gustong sabihin, hindi ako umiinom dahil may regla ako. Gayunpaman, naisip niya ang sinabi sa kanya ng tatlong babae, at nahihiya siyang magsalita. Hindi sila mahikayat o pigilan ni Jingzi, kaya pinapanood na lamang niya si Zhang Xiaoyu at ang iba pa na umalis. Bago umalis ng bahay si Zhang Xiaoyu, sinabi niya kay Jingzi, MS Sir, kailangan mong alagaang mabuti ang Sixth Sister. Ang mga pribadong kwarto sa ikatlong palapag ay walang laman ngayong gabi. Walang aakyat doon kung wala ang order ko. Ito maraming bill para sa mga susunod na araw, at si Xiaoyu ay malamang na hindi ito makakapagbigay kahit isang gabi. Ang ikatlong palapag ay puno ng mga pribadong silid sa Wenxiangju, at ang mga bisita ay nananatili rin dito sa gabi tuwing karaniwang araw, at Jingzi kung narito ka, kadalasan dito ka magpapahinga. Sadyang binigyang diin ni Zhang Xiaoyu na hindi siya lalapit para lang sabihin kay Jingzi na ngayong gabi, ang lugar na ito ay pag-aari niya at ni Zhou Ziqiong ng buo, at magagawa nila ang anumang gusto nila. Kung ano ang may isip ni Jingzi, natural din na naisip ni Zhou Ziqiong. Lalo na nang isara ni Zhang Xiaoyu ang pinto, kumandat siya kay Zhou Ziqiong. Namula ang mukha ni Zhou Ziqiong nang makita siya. End of this chapter. For more updates, click on the notifications bell.